Nakita ko lang ito, mga bossing, doon po sa post ni Ramon Tulfo, mga kababayan. Ano po, nakita ko doon sa post ni Ramon Tulfo, di ba naalala nyo si Mike Defensor, meron dinadamay na mga politiko, nakasosyo na daw po doon sa establishmento or baka doon sa bahay bembangan. Ngayon, eto mga bossing, mukhang may ililitaw, may ilalantad itong si Ramon Tulfo. Basahin po natin ang buo, mga bossing, ha. Sabi dito, isang laos na politician na presidential advisor noong nakaraang administrasyon. So, ibig sabihin, no, administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Isang laos na politician na presidential advisor noong nakaraang administrasyon ang namamahala ng mga troll farm pala ito ng vice-presidente. Yun pala yung tungkol dito, mga bossing. Ano po? Lagi nilang sinasabi sa atin, mga kababayan, no? Tayo, kagaya natin, no? Isang maliit na hamak na vlogger lang po, mga bossing. Kayo na mga nagko-komento dyan sa araw-araw, lagi po nila tayong pinagbibintangan na tayo daw po ay mga troll. Kayo, kakilala ko kayo. May mga litrato kayo diyan sa inyong mga sa inyong mga accounts. Ako, nandito, nakikita nila ako. Pero nagtataka ako, ang tawag nila sa atin troll. Pero kapag kayong sa kanila ho, mga kababayan, kunyari may mga ipinost sila Sara Duterte, may mga ipinost yung mga kapatid ni Sara at yung ibang mga vlogger. Makikita mo sa kanila, halos yung iba doon, 5 araw lang ginawa yung account, 1 buwan lang ginawa yung account, tapos walang mga ka-post-post, walang mga kaibigan. Di ba? Magtataka ka dito sa mga ito. Ito na naman, troll na naman yung Bongbong Marcos itong si Mark Ramos. Ganun yung sinasabi nila. Pero tayo, meron po tayong inihaharap na pagmumukha po, mga kababayan, hindi nga lang po kamukha nung mga kagaya ng mga vlogger nila, tapos tayo ang tatawaging troll. Eto, kadalasan karamihan ng nakikita nahuhuli na mga troll farms po, mga bossing. Ano ang nagpapatakbo? Chinese. Ano po? Chinese ang mga nagpapatakbo. Sino po ang mga malalapit at madikit doon sa mga China, mga kababayan? Di ba sila? Tayo nga po, lagi tayo kumukundina at lagi tayo na bumabanat sa mga kagaya ng ganyan Tapos tayo ang pagbibintangan ng mga troll. Sabi ni Emily Salinga, ganyan talaga ang mga tao. Di happy sa life. Naku, basta tayo, happy tayo dito. No? Gaya ni Harry Roque, dating spokesperson ni Digong, itong si has-been politician ay protector ng Pogo noon. Hindi kaya si Harry Roque ang nagpapatakbo nitong mga troll na ito, mga kababayan? Pinakonvert nitong former advisor ni Digong ang kanyang bahay sa Pasig, no, na dormitoryo ng mga Pogo. Sino ba mga advisor ni dating Pangulong Duterte? Alam ko si Michael Yang, isa doon sa mga advisor. Pero masyado namang napakalaking pangalan nung Michael Yang para magpatakbo lang at mamahala lang sa troll farm ho. Di ba? Iba yung mga takbuhan at galawan at kilusan at yung mga negosyo ni Michael Yang, malakihan ho yun, mga bossing Umuugong ang pangalan nitong ex-politician ngayon dahil inonsen niya ang kanyang mga kasamahang nagpapatakbo ng troll farm ng mga DDS. Anak ng putik naman, Kayo nag-aaway, kayo naggugulangan doon sa sa mga sa mga pera pa. Alam nyo, hindi naman po bago itong mga panggugulangan nila Hindi ho bago itong mga pag-uonsihan nila. Naalala nyo, nung meron pa ho sila na mga mautog-mautog. Di ba? Yung ibang mga vlogger sa kanila, ano yung mga issue? Itinakbo yung pera ng mga nag-rally daw ho. May mga ganon. May mga nag-aaway kasi ang sinasabi nila, Maharlika, yung kampo ng mga yan, nag-online limos or yung mahilig mag-solicit doon sa mga OFW. Baka nga po talaga itong mga vlogger na mga DDS at ito pong mga
nakikinabang sa mga Duterte, pera lang po ang habol kaya nag-i-stay sila dyan o kaya sila ay sumusuporta dyan sa mga Duterte. O di po ba? O tapos tayo pagbibintangan, naku yung si Mark Ramos bayaran yan, naku si Mark Ramos may kalahating milyon na ibinabayad dyan buwan-buwan. Anak ng pitugo naman sino naman ang magbabayad sa atin? Tingnan nyo nga yung viewers natin. Wala pang 200, hindi pa umaangat, hindi pa umaabot ng 300, 400 yung viewers natin. Tapos babayaran ako kalahating milyon buwan-buwan. Sino naman may topak na maglalabas ng pondo ng kalahating milyon buwan-buwan sa 107 na viewers? So, di ba? Sabi ni Troy Bello, kaya hindi nagtagumpay ang rally ng mga DDS. Nai-scam sila. Sabi ni Emily Salinga, true ka dyan, Sir Mark. 109 ang viewers natin. Diba? Diba? Sino ang magbabayad kay Mark Ramos para sa 109 na viewers, mga bossing? Wala. Siyempre, ang hahanapin yan, yung mga libo-libo, yung mga daang libo, kung sakali mang mayroon po. Tuloy natin, umuugong ang pangalan nitong ex-politician ngayon dahil inonsen niya ang kanyang mga kasamahang nagpapatakbo ng troll farm ng mga DDS. Siya kasi ang may hawak ng pondo ng mga troll farm ni Sara. Ani ni tweet-tweet. Sino kaya yun? Magbigay nga kayo ng mga example. Magbigay kayo ng example. Anong sinasabi niyo dyan? Mark, madami namang nanonood ng replay mo. Huwag na kayong maingay dyan. Hindi, totoo. Sa replay kasi, mga kababayan, talagang nandoon. Like ito, example. Kasi kapag tayo nag-vlog iba-ibang oras, kadalasan late. So, yung iba, hindi nila alam kung anong oras mag-uumpisa at kung ano. Pero kapag kayong na po, yung sa replay na po, mga kababayan, doon na po tumataas yung views. Siya kasi ang may hawak ng pondo ng mga troll farms ni Sara. Ani ni tweet-tweet, nakabili si ex-politician, ex-presidential advisor ng European SUV na galing sa pondo ng troll farm. Sino kaya yun? European SUV. Baka BMW X3, X5, X4, baka Audi na Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8. Ngayon, ang tanong natin, sino yung ex-politician na sinasabi na yun? Ito, baka si Troy Bello may alam. Kaya masarap buhay, 5-star hotel, mga vlogger, dahil nang-i-scam, dahil sa marathon para kay Tatay Digong, nakinabang yung kabit ni Digong. Aba, meron pa hongga. Sino yun? Si Hanilet? Nagpa-marathon ba yung si Hanilet? O yung iba doon sa kanila? Madami sa kanilang madami sa kanilang Cheche Boreche.